Magandang umaga po mga kabiyaya. Tayo po ay tumayo para sa awit ng papuri sa ating Diyos. Batiin natin ang ating katabi ng two thumbs up. You are, Charito. You are blessed and highly favored. Tunay nga po na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang kapantay at walang itinatangi. Ang kagalingan at buhay na walang hanggan ay napasa atin na sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Marapat lamang na siya ay ating sambahin at papurihan sa araw-araw sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes, Lord. All my
with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagdaloy ng inyong wagas na biyaya sa bawat isa sa amin. Muli po tayo umawit ng buong pusong pagsamba at kagalakan, mga kabiyaya. My heart is steadfast, O God. I will make music with all my soul because God is good all the time. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Oh, God is good. God is good all the time. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through that valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. Come on. And His word is God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners, still worthy, still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine.
you believe it? Say amen. How did you? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Maaari na po tayong maupo. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Make a joyful noise to God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Well, how are you today? All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Praise God, praise God, praise God, praise God. This is a beautiful day. Amen. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, the EMI Online Season 7, students from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao, and also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Come on, welcome. Welcome po kayo sa EMI Online Season 7, More Intentional Learning. Learn more and learn it more. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya. Para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers, kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana. Mga kabiyaya, hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang biyaya ng ating Panginoon sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe po na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagbubunyi ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today,
is your healing day. Can we say that together? One more time. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana, hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya. Walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us via online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyaya na naparito sa loob ng bulwagang ito sa oras na ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. One more thing, para po sa mga kabiyaya po nating nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled Non-Confrontational Evangelism, NCE. Confronting someone with the gospel without being confrontational. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Another thing, sa lahat po ng mga kabiyaya po natin sa mga probinsya ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Zambales, Tarlac at Aurora. Magkakaroon po tayo ng Full Grace Conference 2023 Central Luzon. Ang tema ng conference, Grace and Leadership, Marriage, Family, and Ministry. Ito po'y gaganapin sa November 14, Tuesday,
5 p.m., Mabalacat, Pampanga, AIM Church. For more information, please contact Full Grace Pampanga, OCAM, and AIM Church Mabalacat, or better yet, connect with us through the EMI page. You can see the link on your screen. Another thing, patuloy po namin kayong inaanyayahan na mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 and 27. Gaganapin po ito sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. You can see the link on your screen. Tuloy-tuloy po ang registration, mga kabiyaya. Pagkalipas ng matinding pandemya, balik EMI Camp na po tayo, mga kabiyaya. Promise! Super saya po ito. In Jesus' name. Everybody shout! Palakpakan si Lord. Hallelujah. Listen up. By the time you see this broadcast, it's my birthday. Today is my birthday. Thank you very much. Thank you very much. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. In celebration of my 57th birthday, I would like to share with you a very special ebook. My birthday ebook entitled 57 Grace Reflections. A collection of 57 grace-filled and life-changing reflections. Listen up. This ebook is not for sale. This is our thank you gift for your generous offering toward supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. Full Grace Philippines, Full Grace International. For more information regarding this ebook, please connect with us through the EMI page. One last thing. For our EMI Online Season 7 students who are joining us today, don't forget to check your attendance at EMI Season 7 classroom. You can see the link on your screen. Please like and comment present. Don't forget to indicate your location as well. Also, remember to do your live application, LAP, after the broadcast. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 116. For EMI Online Season 7 students, this is your Session 9. Today, we're going to continue our discussion on the anointing of the Holy Spirit, the gift of empowerment, Part 4. Let us pray. Let us commit this verse to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you for these beautiful people who came here today. Thank you also for the beautiful people who are watching this broadcast today. Thank you so much for this wonderful time that you have given us to study your word. We commit to you this learning time, as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done today, all by your grace for your glory, we pray. In Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Praise God, praise God. Mabilis lamang po na pagbabalik-aral sa mga bahagi na atin na pong natalakay. Atin pong natutunan what is anointing.
Anointing is the gift of empowerment. Kapag ikaw ay na-born again, tumatahan na sa iyo ang banal na spirito. Kasama ng banal na spirito na tumatahan sa iyo ay ang kapangyarihang kaloob nito, the gift of empowerment, so that you can do what God has called you to do. Under grace, the anointing is a gift given to us because we are in Christ. Ang anointing po ay hindi premyo ng ating serbisyo. Ang anointing po ay regalo dahil tayo ay na kay Kristo. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Anointed na, hindi pa. We are already anointed. Anointed. Sa Greek grammar, ito po'y nakasulat sa aorist tense. Already done. In Christ. Are you in Christ? Amen. In Christ, He anointed us. Yun po yung the gift of empowerment. Ang gift of empowerment is not a matter of feeling. It is a matter of faith. You have to believe. Hindi po yan pinakikiramdaman. Yan po'y pinaniniwalaan. That if you are in Christ, you are anointed. Can you say amen? What does anointed mean? Anointed means that you are consecrated to employ for religious service as an instrument in the hand of God. Dahil tayo po'y anointed instrument in the hand of God, tayo po ay nagagamit ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang magandang layunin sa mundo na ito. Dahil tayo po ang katawan ni Kristo, lahat ng gustong gawin ni Kristo sa mundo na ito ay ginagawa niya sa pamagitan ng kanyang katawan, sa makatwid baga ay ang kanyang iglesia. Inanoint ang bawat isa sa atin, inanoint ang iglesia sa kabuuan upang magawa natin ang nais gawin ng Diyos sa sangkatauhan. At ito ay ang iligtas ang mundo sa pamagitan po ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mensahe ng biyaya sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Amen. Ang larawang ito'y katulad ng isang scalpel sa kamay ng surgeon. We are the scalpels. God is the great surgeon. Ang scalpel hindi makaka-opera ng walang surgeon. Ang surgeon hindi makaka-opera ng walang scalpel. Tayo po ay makapangyarihang instrumento sa kamay ng Diyos para isakatuparan niya ang kanyang layunin sa mundo na ito. At nais ng Diyos maligtas ang mundo. In fact, it is very clear in the Bible that God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. And it can be done through the church. Tayo ang tagapagdala ng mensahe na ito. At hindi natin ito magagawa kung wala ang gift of empowerment. Kaya mahalaga po ang anointing of the Holy Spirit. Ini-empower niya tayo upang gawin ang nais gawin ng Diyos sa mundo na ito. Can you say amen? Becoming anointed instruments in the hand of God. How does it happen? We already discussed 4 major points in this series. And we are going to add one more. But before we do that, let's read them out loud. Malakas, babasahin natin sabay-sabay. You can see this on your screen. At samahan niyo po kami, mga nanonood sa broadcast, you also read it out loud with us. All together, sit up straight and fasten your seatbelt. This is going to be another joyride of spiritual learning. Let's read them out loud. Ready? Number 1. By showing that you are blessed and highly favored. Number 2. By serving as Melchizedekian priest. Number 3, by joining the church. Number 4,
by becoming ministers of the new covenant. We are not going to explain this again because we already did. Pero gusto ko pong tandaan natin na tayo po ay mga makapangyarihang instrumento sa kamay ng Diyos ngayon sa bagong kasunduan. Paano ka maging ministro ng bagong kasunduan kung hindi mo man lang alam kung ano ang bagong kasunduan? Kaya po sinabi ko sa inyo noong nakaraang linggo, what is the new covenant? I want you to remember this. And if not asking too much, I want you to memorize this. This is where we are right now. We are under the new covenant. The new covenant is an agreement between the Father and the Son in which God commits Himself to save and bless all those who are in Christ. Are you in Christ? Amen. Are you in Christ? Amen. Everybody say, I am in Christ. I am in Christ. If you are in Christ, you are under the new covenant. And under this covenant, God commits Himself, He to bless you and to save you and to bless you because you are in Christ. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. That is why we always say that the new covenant is a better covenant. This is a better covenant in all points. In all points. This is a better covenant. Now we need to move on. Number 5. Becoming anointed instruments in the hand of God. How does it happen? Number 5, by representing Christ here and now. By representing Christ here and now. Now let us look at the scripture. 2 Corinthians 5:20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. That is our message. As ambassadors of Christ, be reconciled to God. Sa Tagalog, makipagkasundo kayo sa Diyos. Be reconciled to God. Tayo po'y tinawag na Christ ambassadors, mga ambasador ni Kristo. Ang Greek word po ng ambassador ay presbuyo. Ano po ibig sabihin niyan? It simply means representative. Representative. Si Kristo ang ating representative sa harap ng Ama. Tayo naman ang representative ni Kristo sa mundo na ito. We represent Christ. And even as we do that, we become mighty, anointed instrument in the hand of God. Let's define first what is an ambassador. Ano ba ang isang ambassador? An ambassador is a person who represents country, organization, or cause and works to promote its interests and build relationships with other countries or groups. Kaya mapapansin ninyo, ang bawat bansa ay may ambassador sa ibang bansa. Hindi lang po yan ambassador ng bansa. Pwede ring maging ambassador ng isang organization o isang cause o isang gawain. Basta ikaw ay kinatawan, representative ka ng iyong bansa. Si Kristo, physically, wala na po dito. But of course, spiritually, His presence is here because He is God, and being God, He is everywhere. But physically, He is now sitting at the right hand of the Father. Pero tayo na mga Kristiyano, tayo ang representative ni Jesus sa mundo na ito. Tayo ang representative ni Kristo doon sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan, sa komunidad na inyong ginagalawan. Wala silang
pagkakataon makita si Kristo physically. But they have the opportunity to see Christ in us. Kaya tayo tinawag na Christian. Small Christ. Christ, Ian. Ian, small. Christian, small Christ. We represent Christ because Christ is in us and that we are in Christ. The objective is that God will use us as representative of His Son here and now. Now let's define what is Christ's ambassador. Ano ba ibig sabihin pag sinabing ambassador ni Kristo? Christ's ambassador is a person who represents Christ and promotes the interests of His finished work to unbelievers. Ang target po is the unbelievers. Sila po yung other countries. Sila po yung other organization. That we will represent to them Christ in the interest of His finished work. Kaya napakahalaga nung mensahe na yon, Christ and His finished work. Christ and the cross. Yan po ang buong mensahe ng Biblia. Ang lumang tipan ay hula ng pagdating ni Kristo at ang kanyang gagawin sa krus ng Kalbaryo. Ang bagong tipan naman ay istorya ng si Kristo'y naparito at ng kanyang tinapos ang kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag binasa mo ang buong Biblia, tungkol lang ito kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa. Ang maraming istoryang nakapaligid dito, peripherals. Mga kwento, pero hindi po ang kwento. Iba po yung mga kwento sa ang kwento. Iba po yung mga mensahe sa ang mensahe. The messages versus the message. Stories versus the story. The main story of the Bible is Christ and His finished work. But you can read a lot of stories in the Bible. Pero hindi po yun ang main story. Peripherals po yun. Lahat po ng mga maliliit na kwento na nasa Biblia ay naglalayong ituro tayo sa pinakakwento ng Biblia sa makatwid bagay si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. At tayo bilang mga ambasador, tayo bilang mga representative, we must know the true story, the real story, the main story, so we can tell the story. Nako, mahirap naman yatang ikwento ang kwentong hindi mo alam. Pag tinanong ka anong kwento, kailangan alam mo ang kwento. Ang kwento ng buong Biblia ay tungkol kay Kristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Can you shout amen? The question is, how did we become Christ's ambassadors? Paano ba tayo naging ambassador ni Kristo? Tayo ba'y nag-apply? Yan po ba isang bakanting posisyon at gusto mong maging ambassador? Nagpasa ka ng application, tapos tinignan ang iyong resume, tinignan ang iyong qualification, tinignan ang iyong credential, then bumaba ang notice, now you are accepted to be an ambassador? Yun ba yun? Paano tayo naging ambassador? How did we become Christ's ambassador? The answer is by becoming a new creation through the reconciliatory death of Christ. Reconciliatory death referring to His finished work. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng reconciliation. His reconciliatory death, yung kanyang kamatayan sa krus na naghatid sa atin ng pagpapanauli ng kaugnayan natin sa Diyos. At dahil ikaw ay naging bagong nilalang, you have become the new creation. Automatic, by default, you become an ambassador of Christ. Now, look at the scripture. Let me show you the scripture. 2 Corinthians chapter 5, verse 17.
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ba'y na kay Kristo? Ikaw ay naging bago ng nilalang. Ang nabago sa iyo ay ang Espiritu, hindi ang panlabas na anyo. Bago ka na born again, ganyan ang itsura mo. Ngayong born again ka na, ganyan pa rin ang itsura mo. Ang nabago sa iyo ay hindi ang katawan, ang nabago sa iyo ay ang Espiritu. Ang dating Espiritong patay ay nabuhay. Ang Espiritong hiwalay sa Diyos ay napanauli. Nagkaroon ng reconciliation. Now, take note. Listen up. Verse 18. Verse 18. All this is from God. All. Referring to verse 17. Now, let me ask you, saan galing ang verse 18? Verse 17. All this, referring to the new creation, all this is from God. Who? Referring to God. Who reconciled us to Himself. And pray, tell me, how did God do it? Through Christ. The new creation is from God. And the God who made the new creation reconciled us to Himself. And in God's wisdom, He did that through His Son, the Lord Jesus. Can you say amen? Amen. So God reconciled us to Himself. How did He do that? Through Christ. We did not do it. God did it. God took the initiative. Ang Diyos ang nagsugo ng kanyang anak. Ang Diyos ang gumawa ng hakbang upang mapanauli ang tao sa Kanya. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamataas. Mas mataas ang tao sa hayop. Hindi hayop ang tao. At hindi rin totoo na ang tao ang pinakamataas na hayop. Hindi ka hayop. Hindi tayo hayop. Hindi tayo nilikha sa larawan ng hayop. Tayo po'y nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. We carry the very image of God, Imago Dei. We were created in the image and in the likeness of God. So sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lang ang nagtataglay ng wangis at larawan ng Diyos. We were created like God. We bear the image and the likeness of the Creator. At dahil po sa katotohanan yan, nang ang tao ay bumagsak, nang ang tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos, God took the initiative. God sent His Son. Remember John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Can you say amen? Amen. The question is, how did God reconcile us to Himself? Give me the answer. Through Christ. Not religion, not our works, but through Christ. Hindi sapat ang ating gawa. Hindi sapat ang relihiyon. Naibalik lang tayo sa Diyos, nagkaroon ng reconciliation because of the finished work of Jesus Christ. Because of Christ and what He did on the cross. Colossians chapter 1 verse 22. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death. Napakalinaw po ng verse na ito. Hindi lang sinasabi ng verse na ito kung sino. Sinasabi rin ng verse na ito kung ano ang ginawa nung sino. Yung sino ay si Kristo. Ang kanyang ginawa ay ang kanyang kamatayan sa krus, na naging dahilan at tanging dahilan upang mapanauli tayo sa Diyos. Hindi ho iglesia, hindi ho simbahan, hindi ho pastor, hindi obispo, hindi ho santo, santa, santito, santita. Ang naging daan para tayo mapanauli sa Diyos ay sa pamagitan ni Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Can you say amen? Amen. Now look at the verse. But now, He has reconciled you. How?
by Christ's physical body through death. Referring to Christ's finished work? To present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Naging malinis tayo, naging busilak tayo, naging banal tayo, at walang anumang akusasyon laban sa iyo dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nothing more, nothing less, nothing else. Nothing but the blood of Jesus. Can you say amen? By one sacrifice, He has perfected us forever. Hebrews 10:14. You are now holy, without blemish, free from accusation. Wala nang maibibintang si Satanas laban sa iyo, sapagkat ang tala ng iyong nakaraan ay binura na ng Panginoon. Walang ebidensya laban sa iyo, sapagkat lahat ng iyong kasalanan, hindi lang po pinatawad, hindi lang po tinakpan, lahat ng ating kasalanan ay binura na ng banal na dugo ng ating Panginoon. Praise God! Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Can you say amen? Not the sins of the world, but the sin, S-I-N, singular, the sin of the world. Ang tinutukoy po doon ay ang hamartia, yung kasalanang ginawa ni Adan na ipinamana sa sangkatauhan, na siyang dahilan naman kung ba't tayo nakakagawa ng mga kasalanan. Ang ginawa ni Adan, hamartia. Ang ginagawa natin, hamartano. Ang inalis ni Jesus ay ang ugat ng ating mga nagagawa. Kaya ka nakakagawa ng mga kasalanan, kaya merong hamartano, sapagkat meron pong hamartia, ugat na pumasok sa sangkatauhan dahil sa pagbagsak ni Adan. Nang si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ng buong mundo ay napa sa kanyang katawan, at sa kanyang duguang katawan binayaran ng ating kasalanan, at tayo po'y malinis na sa harap ng Diyos, tayo'y banal na sa harap ng Diyos, wala nang akusasyon laban sa iyo. Shout amen. Look at that verse, to present you holy in His sight. You are holy in His sight. Banal ang tingin sa iyo ng Diyos. Dahil ang kabanalan ni Kristo ay nasa iyo. Ang katuwiran ni Kristo ay nasa iyo. The word reconciled, as you can see on your screen, ay galing po sa Greek word na apokatalasso. Ito ay nakasulat sa aorist tense, already reconciled, meaning done through the finished work of Christ, through His reconciliatory death, we are now reconciled. Hindi po i-reconcile pa lang. Hindi po kasalukuyang nire-reconcile na. Tayo po'y reconciled na sa Diyos. Kaya ipayapa mong yung isip. Wala ka ng atraso sa harapan ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Banal ka na sa harap ng Diyos. Hindi dahil sa penitensya, hindi dahil sa serbisyo, hindi dahil sa panalangin at pag-aayuno. Ikaw ay naging banal sa harapan ng Diyos dahil sa sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Do not steal anything from the finished work of Jesus Christ. Hindi sapat ang ating gawa. Hindi sasapat kailanpaman ang ating magagawa. Pero sapat at higit pa ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Now let's look at the verse again. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, what happens to him? He is a new creation. Paano ka naging new creation? Because you are in Christ. Kaya napakahalaga kung ikaw ay na kay Kristo. Kasi yun ang hudyat ng bagong kasunduan. The new covenant is an agreement between the Father and the Son, in which God commits Himself to save and bless all those who are in Christ. Are you in Christ?
If you are in Christ, you are now a new creation. The old is gone and the new has come. Look at verse 18. All this is from God. Ano yung tinutukoy na all this is from God? The new creation. All this is from God. Gawa ng Diyos ang tayo maging bagong nilalang. Can you say amen? Hindi ho yan gawa ng religion. Hindi ho yan gawa ng sarili mo. Gawa yan ng Diyos. Now look at the verse. God who reconciled us to Himself. How? Through Christ. And may kasunod. And hindi ho natapos. Hindi po tayo'y niligtas lang. Niligtas niya tayo at meron siyang magandang plano sa buhay natin. And gave us the ministry of reconciliation. Wow! Sa pamagitan ng kanyang reconciliatory death, He entrusted to us a ministry. And that is the ministry of reconciliation. Bilang mga ambasador ni Kristo, tayo binigyan niya ng ministry. Kaya iba nagtatanong, ay wala akong ministry. Anong ministry ko? Mga kapatid, kung hindi pa klaro at hindi mo ma-identify kung ano talaga ang ministry mo, meron ka na agad klaro na ministry bigay sa iyo ng Diyos dahil ikaw ay na kay Kristo. Anong ministry yan? The ministry of reconciliation. So let's ask the question, what is the ministry of reconciliation? Siyempre naman, paano mo magagawa kung hindi mo naiintindihan? Paano mo magagawa ang isang gawain na hindi mo alam kung ano? Hindi ba't fundamental, malaman mo muna, ano yan? Bago mo magawa yan. Di po ba? Ano yung ministry of reconciliation? Ministry of reconciliation is a soul-winning ministry. Lahat tayo ay tinawag na soul winners. Lahat ng new creation, lahat ng believers, lahat ng nakay Kristo. Hindi po pinag-uusapan kung anong posisyon mo sa church. Ikaw ba ay senior pastor? Ikaw ba ay assistant pastor? Ikaw ba ay worship pastor? Hindi pinag-uusapan kung ikaw ay bishop o ikaw ay apostol. Hindi pinag-uusapan kung ikaw ay papa o ikaw ay mama. Ang pinag-uusapan, ikaw ba ay nakay Kristo? Itaas ang kamay ng mga nakay Kristo. Come on, let me see those hands. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Are you in Christ? This is our ministry, the ministry of soul winning. Ministry of reconciliation is given to every believer. Binasa ko na po sa inyo. Nabasa ko sa inyo 2 Corinthians 5:18. Nalaman ko na bago nagkaroon ng 18, merong 17. Sa 17, tinawag ka mo ng new creation. Sa 18, yung new creation ng mga nakay Kristo, binigyan ng ministry of reconciliation. Not everybody can sing. Not everybody can teach. Not everybody can preach. Not everybody can pastor a church. Not everybody can lead or even manage a church. But everyone can evangelize. Everyone can win souls. Kaya yan ang ministry ibinigay sa lahat. Paano po ba ang mag-soul winning? Mga kapatid, I wish I have even more time to fully develop that. Meron po kong booklet, also available sa e-book, na isinulat. Ang title po, Non-Confrontational Evangelism. I want you to read this booklet or this e-book. To many of you are watching this broadcast. Nandito po sa e-book na ito ang instruction kung paano ang bawat sa atin can evangelize in a non-confrontational evangelism. Yung iba kasi gusto agad confrontation. Yung nagbabaga, nag-aapoy na evangelismo, yung bang nagpapangas, yung bang maangas, yung bang nagtatalo, nagdidebate. Mga kapatid,
Kung minsan yan po humahantong lang sa sigalot, away, at di pagkakaunawaan. Sapagkat ang mensahe ng biyaya hindi po ipinakikipagdebate. You don't force it. You just share it. Kung ayaw ng tao, hindi mo pwedeng pilitin. Regalo eh. Ang regalo ibinibigay at tinatanggap. Pwede mo bang isaksak ang regalo? Regalo ko to sa'yo. Ayaw ko nga. Kahit ayaw mo, regalo ko to. Bawal yan. Labag po yan sa karapatang pantao. Violation po yan ng human rights. Karapatan mo ang tumanggap at tumanggi sa anumang ibinibigay sa iyo. Tama po ba? Kapag ikaw ay pre-moral agent, karapatan mong makinig, karapatan mo rin hindi makinig. Katulad ngayon, habang ikaw ay nanonood sa broadcast na ito at nakikinig, ginagamit mo ang karapatan mong manood. Walang pwedeng pumigil sa iyo. Hindi ka pwedeng pigilin ng pastor mo o ng obispo mo sapagkat nanonood ka ngayon. Hindi ba binawalan ka? Pero ba't nanonood ka pa rin? Bakit? Sapagkat ginagamit mo yung karapatan mo. Karapatan kong manood, karapatan kong makinig. Yan po ang free will. Ikaw ay free moral agent. Pero meron akong babala sa inyo. Pag ginamit ninyo ang inyong karapatan na makinig, darating sa inyo ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng mensahe ni Kristo. Pag narinig mo ang mensahe ni Kristo, dadapuan ka ng pananampalataya. At pagdating ng pananampalataya, tatawag ka. At pagtawag mo, ililigtas ka ng Panginoon. Ikaw ay magiging bagong nilalang. Shout amen. Meron po tayong tinatawag na submission. S-A-B, mission. We call it share a booklet mission. Kung minsan, ang pinakasimpleng paraan ng evangelism ay ang pagbabahagi ng babasahin. Hindi ka masyadong magsasalita. Sasabihin mo lang sa kaibigan mo, kaibigan, pag may time ka na, pakibasa mo ito. Bakit? Sapagkat yun po'y non-confrontational. Walang namimilit sa kanya, walang pressure. Babasahin niya lang sa convenient time na mayroon siya. Pero isang bagay ang pwede mong paniwalaan, hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Kung minsan, kapag may preacher at mayroon teacher, nape-pressure sila. Pag sinabing itaas ang kamay, kahit ayaw itaas ang kamay, napapataas ang kamay. Pag sinabing lumapit sila, kahit ayaw nilang lumapit, lumalapit sila dahil nahihiya sila doon sa nagdala sa kanila, nahihiya sila doon sa mga kaibigan nila, nahihiya sila doon sa mga nag-invite sa kanila. A non-confrontational evangelism is you by yourself before God. Ang nagko-confront sa'yo, hindi yung tao. Ang nagko-confront sa'yo, yung message. I wish I have even more time to fully develop that, but that is very powerful. Please get the booklet. Read it, non-confrontational evangelism. Share a booklet mission. Sa pagbabahagi ng simpleng babasahin katulad nito, A, B, C, D of salvation. Salvation made easy. Madali lang ang maligtas. Pinahirap lang yan ng mga Poncio Pilato. Pinahirap lang yan ng reliyon. Katakot ng mga attachment, katakot ng mga requirement ang inilagay bago ka maligtas. Gayong ang kaligtasan ay hindi premyo ng iyong gawa. Ang kaligtasan ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Easy! Easy lang! Madali lang ba ang tumanggap ng regalo? Napakadali po. Sapagkat iaabot lang sa iyo. Pag sinabi mong gusto ko yan, sa iyo na ang regalo. Pag sinabi mong gusto ko yan, pakinggan mo, dadapuan ka ng faith. Pagdating ng faith, tatawag ka. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Now, kung wala ka pang enough nerve o lakas ng loob ba na mag-share sa pamagitan ng pagsasalita, ang pamamahagi ng mga babasahin tulad nito, Salvation Made Easy. Napakasimple.
Madali maintindihan. Pag nabasa po yan, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kikilos ang Panginoon sa buhay ng taong nagbabasa, and at the end, sa dulong pahina, merong panalangin ng pagtanggap. At magugulat ka. Maaari yung nabigyan mo ng booklet, hindi mo na po nakita, uli, pero magulat ka pagdating sa langit, nandun pala. Ang sabi mo, nagkita kayo sa langit, nandito ka. Sabi niya, pare, binasa ko yung booklet na binigay mo. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Amen. Look at the verse again, 2 Corinthians 5:18. All this is from God. Ano yung tinutukoy na all? The new creation. Galing po sa verse 17. All this is from God. Who? Sino yung who? God. God who reconciled us to Himself. How? Through Christ. And after ma-reconcile tayo sa Diyos, what did God do? He gave us the ministry of reconciliation. And what is the ministry of reconciliation? Soul winning. Now look at verse 19. Bakit niya ibinigay yung soul winning ministry? Bakit ibinigay niya po yung ministry of reconciliation? That God was reconciling the world to Himself in Christ. That is the key. That is where reconciliation happens. In Christ. Pag wala ka kay Kristo, walang reconciliation. Ang reconciliation ay na kay Kristo. You must be in Christ. Ikaw ba ay na kay Kristo? Ikaw ba ay na kay Kristo? Tinatanong ko po kayong nanonood sa broadcast na ito, are you in Christ? Why? Bakit mahalaga, Bishop, na kay Kristo? Dahil kay Kristo mayroong reconciliation. That in God, look at this, reconciling the world to Himself in Christ. Not counting men's sins against them. Look at the next line. And He has committed to us the message of reconciliation. Now listen. Now that we have become a new creation, two things God did. I want to say that again. Now that we have become a new creation. Are you now a new creation? Amen. Now that we have become a new creation, God did two things. Number one, He gave us the ministry of reconciliation. What is the ministry of reconciliation? Soul winning. What is the ministry of reconciliation? Soul winning. Soul winning is not a special gift to selected ones. It is for every believer. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay new creation, binigyan ka ng ministry of reconciliation. The only qualification for you to have this ministry is that you become a new creation. And you can only become a new creation if you are in Christ. Because in Christ, you become a new creation. Now, yung po sinasabi sa atin ng 2 Corinthians 5:17. Ang tanong ko po sa inyo ito, ang sino bang na kay Kristo ay nagiging bagong nilalang? Exactly. Remember the story that happened in Mark chapter 5. The man who was demon-possessed, yung mama na ito, na nandun po sa isla ng Gerasene. Pinuntahan ni Jesus. Ang mama na ito ay nakatira na sa sementeryo. Kinakadena siya at hindi siya masupil. And yet when Jesus went to this island of Gerasene, the rest is history. Ang mama na ito ay na-deliver. Ang mama na ito ay naligtas. Ang mama na ito ay nagkaroon ng salvation. Natanggap niya ang grasya ng Diyos dahil dumating ang grasya ng Diyos sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. What happened to this man? After he got saved, sabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka sa iyong pamilya. Sabihin mo kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. Go home and tell your family what God has done in your life.
What did the man do? Siya po'y hindi lang umuwi sa kanyang bahay. The Bible says he went around Decapolis telling the people what God has done in his life. Ano yung Decapolis? It's a region surrounded with 10 towns. Deca, 10. Polis, town. It is a region surrounded with 10 towns. Isang mama lang, inikot ang buong Decapolis para ikwento ang ginawa sa kanya ng Diyos. Sabihin niyo po sa akin, ito po ba ay gawain ng soul winning? Ito po ba ay ministry of reconciliation? Exactly. Sapagkat ang mga taong nakarinig ng kanyang storya namangha at naniwala sa Diyos. Isa pang istorya sa John chapter 4. Are you familiar with this story? Yung the Samaritan woman. Cutting the long story, you know that very well. Nang babae pumunta roon sa balon para umigib ng tubig. Nagkaroon sila ng conversation. At doon sa conversation, nagkaroon ng conversion. Ang babae na ito ay naligtas. Ang babae na ito ay na-convert. Sabi sa storya, ang babae na ito ay bumalik sa Samaria. Inikot ang buong Samaria at ikinuwento sa kanila kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Yan po ba'y soul winning? Yan po ba'y ministry of reconciliation? Exactly. Kapag ikinuwento mo sa ibang tao kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, yan po'y soul winning. Hindi po yan gawain ng pastor lang. Hindi po yan gawain ng leader ng simbahan. Yan po'y gawain ng lahat ng nakay Kristo. Ikaw ba'y nakay Kristo? Binigyan ka ng ministry of reconciliation. Number 2, not only He gave us the ministry of reconciliation, but number 2, He committed to us the message of reconciliation. Ministry of reconciliation. Number 2, the message of reconciliation. Paano mo may kukwento sa iba ang message of reconciliation kung hindi mo alam kung anong message of reconciliation? The question is, what is the message of reconciliation? This is very clear. The message of reconciliation is this: God is not counting men's sins against them. That is the message of reconciliation. Sa wikang Pilipino, hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao. Bakit hindi na binibilang? Mayroon bang panahon na binibilang ito ng Diyos? Opo. Nabasa nyo ba sa Bible na ang kasalanan ng tao ay umaabot hanggang sa langit? Kung bakit nagkaroon ng malaking unos sa panahon ni Noe at nagkaroon ng baha? Nabasa nyo sa Bible na ang kasamaan ng tao ay umabot hanggang sa langit. Bakit? Binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao dati. Bakit hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan? Naalala niyo po ba ang Sodom at Gomorrah? Ang kambal na syudad na ginunaw ng apoy at ng asupre sapagkat ang kambal na syudad ay makasalanang syudad. Mga kapatid, sa bagong kasunduan, hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao. Bakit? Look up here, look at my eyes. Bakit hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao? Dahil wala nang bibilangin. Lahat ay pinatawad na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Praise the Lord! Anong bibilangin mo kung walang bibilangin? Kaya ka lang naman nagbibilang dahil mayroong bibilangin. Anong bibilangin mo kung wala? Sige nga. Anong bibilangin mo kung wala? Nandyan pa kayo? Tinatanong ko kayo, anong bibilangin mo kung wala? Wala nga eh. Kaya nga hindi nagbibilang ang Diyos. Kasi lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Wala nang bibilangin. The Bible says, God forgave us all our sins. Ano yung all? Lahat.
Tinagalog na natin. Siguro naman maintindihan nyo na yan. All, lahat. All is not many. All is not some. All is all. Kaya walang bibilangin. Tingnan nyo ang verse. 2 Corinthians 5:19. That God was reconciling the world to Himself in Christ. Ang reconciliation, makinig maigi, ang reconciliation ay na kay Kristo. Kaya kapag wala kay Kristo, walang reconciliation. Hindi religion ang pinag-uusapan, hindi simbahan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan si Kristo. Ikaw ba ay na kay Kristo? Look at the verse. Dahan-dahan, basahin natin. That God was reconciling the world to Himself in Christ. Saan nagaganap ang reconciliation? Kay Kristo. Ano ibig sabihin pag reconciled ka na? Not counting men's sins against them. Yun ang kagandahang na kay Kristo. Wala nang bibilanging kasalanan sa iyo. Ang nagbibilang na lang ay ang asawa mo. Ang malakas magbilang, yung mga magulang mo. Ha? Nakakaisa ka na, ha? Ha? Nakakadalawa ka na, ha? Ha? Nakakatatlo ka na, ha? Puno na ang salo. Dapat ka nang kalusin. Bakit na puno? Bakit na puno? Bakit na puno? Bakit merong takot na ikaw ay kalusin? Bakit na puno? Sapagkat binibilang sa bagong kasunduan, wala nang bibilangin sapagkat pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Praise God! Kaya sabi sa Bible, unlimited patience of God. Alam nyo ba ibig sabihin ng unli? Alam nyo yan sa load eh. Alam nyo, di ba pag sinabing unli load, tontuwa ka? Dahil unlimited. Pag naintindihan mo yun sa unli load, dapat naintindihan mo rin unlimited patience of God. Hindi na pwedeng magalit ang Diyos sa iyo sapagkat lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon. Kaya takang-taka ako sa mga pastor, ministro at obispo na pag tumayo sa pulpito at nangaralan, sasabi sila, galit ang Diyos! Hindi ko tuloy alam kung sinong Diyos ang kanilang tinutukoy dahil ang alam kong Diyos ng Biblia hindi nagalit dahil lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan ng buong mundo ay inihataw na doon sa dugo ang katawan ni Kristo. Silipsip ng dugo ang katawan ni Kristo, pinatawad ka na ng Diyos. Hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. All your sins are forgiven. All your sins are forgiven. Shout amen. Not counting men's sins against them. He has committed to them what? The message of reconciliation. What is the message of reconciliation? God is not counting men's sins against them anymore. Yung not counting, ang Greek word po ay may logizomai. May logizomai. May not logizomai counting. Not counting. Not counting sins against them. Na linawin ko lang, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, ito'y totoo lang sa mga na kay Kristo. This is not true across the board sa buong mundo. Remember, ang kamatayan ni Kristo ay available para sa lahat ng tao. Pero ang epekto ng kamatayan ni Kristo ay kung ikaw ay na kay Kristo. That's why you have to receive Christ. You have to be in Christ. If you are in Christ, you are now reconciled to God. And now that you are reconciled to God, sabi ni God, I am not counting your sin anymore. Why? Because nothing to count.
Wala na. Bakit wala nang bibilangin? Pinatawad na ang lahat ng ating kasalanan. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Romans chapter 4 verse 8. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Super ganda ng verse na ito. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Yung never count, mga kapatid, dalawang salita. Sa Griego, yung never dito ay o may. O may, double negative. O may. Pwedeng o lang o pwedeng may lang. Doon sa binasa natin kanina, may logisomai lang eh. Pero pwede na rin yun. Kasi not counting. Pero dito ang tindi. Hindi lang not counting. Ito, never count. Sabihin, hindi bibilangin. Hindi bibilangin. Matindi na to. Hindi lang sa sinabi, hindi ko na bibilangin ang kasalanan mo. Okay na yun, payapa na isip mo ron. Pero, anong dating sa inyo pag sinabing, hindi ko bibilangin ang mga kasalanan mo? Matindi na. Kasi yung omei, meaning I never, ever, not at all. Yung word naman account, parehas ng ginamit kanina, ay logizomai, meaning charge. Charge. Never, ever charge. Kaya pag pinagsama mo yan, omei logizomai, now listen, you can see this on your screen. Omei logizomai means never, ever be charged against you. Hindi ka sisingilin sa kasalanan mo. Tindi. Ang ganitong mensahe mapagpalaya. Alam niyo kung ba't ayaw ng relihiyon ng mensahe na ito? They do not want to teach this. Pero nasa Bible. Yun ang teaching ng Bible. You know why so many churches do not want this kind of message? Sapagkat nawawalan ng kontrol ang pastor at ang simbahan sa kanilang mga miyembro. They want to control people. Religion is very controlling. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Parang kasalanan mo mapatawad. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Para ikaw ay maligtas. Gayong sa Bible, pinatawad ka na ng Panginoon. Nireconcile ka na ng Panginoon. Amen. God cannot charge you with the sin He already charged His Son. Tagalog, hindi na pwedeng singilin ng Diyos ang kasalanang binayaran na ng kanyang anak. Kaya dapat ilalagay mo lang sa isip mo, binayaran na ba o hindi pa? Dahil kung hindi pa, ihanda mo ang pambayad mo. Magbabayad ka talaga. Pangalawang, ilagay mo pa sa isip mo, binayaran bang lahat o hindi? Dahil kung hindi lahat binayaran at meron lang binayaran, pero hindi lahat, maghanda ka ng pambayad mo sapagkat ikaw ay magbabayad pa rin. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nung si Kristo ba'y namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ba'y nag-down payment o nag-full payment? Siya ba'y nag-down payment o nag-full payment? Full payment. Kaya nga full grace. Ang tanong, lahat ba ng simbahan ganyan ang turo? Lahat ba ng mga pastor sa likod ng pulpito ganyan ang turo? Hindi ba't parang lumalabas na rininig natin madalas ay half payment, down payment? At kailangan mong bayaran ng iyong serbisyo, kailangan mong bayaran ng iyong mga sakripisyo sapagkat hindi pa sapat ang ginawa ni Kristo. What an insult to God. What an insult to the finished work of Christ. Mga kapatid, ang si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nag-down payment. Siya po'y nag-full payment. He said, it is finished! It is finished! Shout, shout, shout! Amen! Come on, make a joyful noise to God. Hallelujah! Makinig. Kapag siningil ka ng Diyos sa kasalanang binayaran ng kanyang anak, double payment yon. Mantak mo, binayaran na, siningil ka pa. Hindi gagawin niya ng Ama.
Sapagkat pag ginawa ng amang singilin ka na binayaran ng kanyang anak, ipapawalang bisa ng ama ang ginawa ng kanyang anak sa krus. And God cannot do that. Kaya kailangan mong paniwalaan, bayad na ba? Hindi pa. Bayad na ba lahat o hindi pa? Bayad na. So ipayapa mo yung isip. Ikaw ay reconciled na sa Diyos. At dahil reconciled ka na sa Diyos, wala ka nang dapat ipangamba. Tulad ng sinasabi ng matandang himno, He paid a debt He did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Ang utang na hindi ko mababayaran, binayaran ni Jesus. Bayad na ako sa lahat ng aking utang. Shout, Amen! Alam nyo ba ang damdamin ng taong nakabayad sa utang? Alam mo ba ang damdamin ng antagal-tagal mong nagbabayad sa bahay, parang ang bahay ay maging sa iyo? You know the feeling, yung pagbigay mo ng huling bayad. Para ka nabunutan ng tinig sapagkat alam mo, sa susunod na buwan, wala nang singilan. Ako nang may-ari ng bahay. Akin ang bahay na ito. Akin ang sasakyan na ito. Akin ang nabili na ito. Do you understand the feeling? Grabe ang pakiramdam. Ikaw pa nagbayad nun. Ikaw pa nagbayad nun. Ang sarap ng feeling mo, nakabayad ka. Lalo na siguro, pag naintindihan mo ang feeling, hindi ka ang nagbayad. Si Jesus ang nagbayad. Binayaran niyang lahat sa krus para sa iyo. Masisi niyo ba ang tao pag masayang masaya? Masisi niyo ba ang taong mapasigaw? Masisi niyo ba ang taong mapasayaw? At ang linggo-linggo naglilingkod sa Lord, nagbibigay, nagsaserbisyo, nagsasakripisyo. Bakit? Sapagkat sobrang pasasalamat natin sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Shout Amen! Malakas sa palakpak para kay Lord. Praise God! Ang tindi nito. Matindi itong pinag-uusapan natin dito kaysa ingay sa labas. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God, praise God. Come on, malakas sa palakpak. Praise God. 2 Corinthians 5:18 to 19. All this, referring to the new creation, all this is from God. Who, referring to God, reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ. Very important. Not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Now that we have become a new creation, two things God did. Basahin natin ang dalawang bagay na ginawa ng Diyos. Ngayong ikaw na ay bago ng nilalang. Ano ang dalawang bagay na ginawa ng Diyos? Number one, He gave us the ministry of reconciliation. Number two, He committed to us the message of reconciliation. What is the ministry of reconciliation? Soul winning. What is the message of reconciliation? Not counting men's sins against them. Ibig sabihin, forgiveness through the cross. That should be the message. That should be the message. Forgiveness, not condemnation. Ang nakakalungkot, mga kapatid, sa maraming simbahan, kaya ang mga tao lumalayo sa Diyos, lumalayo sa simbahan, ayaw nang pumunta sa church sapagkat ang naririnig nila sa church, condemnation. Mga kapatid, lumipas na ang panahon na yan. Ngayon ang panahon na maiintindihan natin na tayo'y pinatawad na ng Panginoon. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Hallelujah. Ano ang kasunod ng 19? Very good. Very good. I am so impressed. In light of this, we have become the ambassadors of Christ. Napansin niyo po ba?
17, 18, 19, 17, naging new creation tayo. 18, binigyan tayo ng Ministry of Reconciliation. 19, binigay sa atin yung message of reconciliation. In light of this, we have become the ambassadors of Christ. Tignan natin, verse 20. Look at verse 20. We are therefore, Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. Who is making the appeal? God. God is making the appeal. Paano ginagawa ng Diyos ang appeal? Through us. Tayo. Parang ang Pilipinas, may appeal sa Amerika. Sino ang magpaparating ng appeal ng Pilipinas sa Amerika? Ang ambasador ng Pilipinas sa Amerika. Tama po ba? May appeal ang Diyos sa mundo. Ang appeal ng Diyos sa mundo ay forgiveness. Ang appeal ng Diyos sa mundo, salvation. Paano yan gagawin ng Diyos? Sa pamagitan natin. Tayong magsasabi sa mundo, hindi nagalit ang Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Binayaran na ni Kristo ang inyong kasalanan sa krus. Naunawaan niyo po ba? Kapag yan ang mensahe, magiging madali para sa tao tanggapin ang grasya ng Diyos. Now, look at the verse. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us, sa pamagitan natin. We implore you on Christ's behalf. What should be our message? Be reconciled to God. God is making an appeal through us, new creation, the ambassadors of Christ. Now, listen. Kung totoo ang inclusionism and universalism, this is for the sake of argument, especially those who are watching this broadcast. Kung totoo ang inclusionism and universalism na dahil sa finished work, lahat automatic across the board ligtas na. If inclusionism and universalism are correct, that we are all already saved, why would God make this appeal? Bakit pa mag-aapila ang Diyos? Be reconciled to God. Bakit pa tayo gagamit ng Diyos ng ambassador para iparating the message of reconciliation kung totoo na lahat automatic ligtas na? The mere fact na merong appeal is because God wants people to be in Christ. Receive Christ. Believe the finished work. Receive Jesus into their heart so that in Christ we can now reconcile to God, and we are now reconciled to God because we are in Christ. Can you say amen? Tignan nyo sa wikang Pilipino. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sino nakikiusap? Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Tayo ang ginagamit ng Diyos para ipakiusap sa mga tao ang pakiusap ng Diyos. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Anong kanyang pakiusap? Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Paano makipagkasundo sa Diyos? Ang aming pakiusap, tanggapin nyo ang grasya ng Diyos. Ang aming pakiusap, tanggapin nyo si Jesus. Dahil kay Jesus, mayroong pakikipagkasundo. Si Jesus ang grasya ng Diyos. Kaya ang aming pakiusap, tanggapin nyo ang grasya ng Diyos. Kaya tuwing broadcast, nagpapatanggap tayo para may opportunity tayong tanggapin ang grasya ng Diyos. Be reconciled to God. On what basis? Anong basihan? Bakit meron tayong appeal of reconciliation? Now, anong kasunod ng verse 20? Verse 21. God made Him who had no sin to be sin for us, referring to the finished work, referring to the cross, so that in Him we might become the righteousness of God. Listen up. Through the finished work of Christ, we can confidently do our ambassadorial ministry and deliver the message of reconciliation. Be reconciled to God. On what basis? On what basis? On the basis of the finished work of Christ. Napansin niyo ang pagkakasunod? Verse 20, naging ambassador tayo.
At ang Diyos nakikiusap sa pamagitan natin. At ang ating pakiusap, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Anong basihan ng pakikipagkasundo? Verse 21, sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Alisin mo ang verse 21, walang basis ng reconciliation. Kaya ang basihan kung pwede nang mag-reconcile sa Diyos ay ang tinapos na gawa ni Kristo. Can you say amen? Masasabi natin may kumpiyansa, pwede na tayong makipagkasundo sa Diyos dahil binayaran na ni Kristo lahat ng ating kasalanan sa krus. Pwede mo nang tanggapin ang grasya, regalo ng kaligtasan sapagkat binayaran na ito ni Kristo sa krus. Pero kailangan mo pa ring tanggapin. Kailangan mo pa ring marinig. Kailangan mo pa ring sumampalataya sa pananampalatayang kaloob sa iyo dahil sa iyong pakikinig. At pagtawag mo, maliligtas ka. At pag naligtas ka, ligtas ka na magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? How can we do our ambassadorial ministry? Paano natin magagawa ang ating ambassadorial ministry? Let me give you the life application as I close. Number 1, you can do that by our life. Yung ating buhay. A new creation, buhay na binago. Isang bagong buhay. Ang buhay mo ay mensahe ng grasya ng Diyos. Remember, amazing grace, how sweet the sound. It saved a wretch like me. I was once lost, but now found. Was blind, but now I see. That is a story of life change. Number 2, by our lips, you have to tell. You have to tell the story. Kagaya nung mama sa Gerazin, inikot ang Decapolis, ikinwento niya ang ginawa sa kanya ni Jesus. Tulad ng babaeng Samaritana, umikot sa buong Samaria, ikinwento niya ang ginawa sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, mayroon bang ginawa ang Panginoon sa buhay natin? Ikwento mo. Meron ka na bang nakwentuhan ng ginawa ni Jesus sa iyo? That is doing your ambassadorial ministry. And number 3, by literature. Kung sa pinakasimpleng paraan na hindi mo masabi sa tao, abutan mo ng babasahin. At yung babasahin na yon ay magiging paraan para maintindihan niya ang mabuting balita at maging daan upang matanggap niya ang reconciliation na available sa sino mang na kay Kristo. Number 1, by our light. Number 2, by our lips. And number 3, by literature. Let's see them again. Becoming anointed instrument in the hand of God. How does it happen? I gave you 5 solid answers in this series. Ready? Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay, basahin po natin. Ready? Number 1, by showing that you are blessed and highly favored. Number 2, by serving as Melchizedekian priest. Number 3, by joining the church. Number 4, by becoming ministers of the new covenant. Number 5, by representing Christ here and now. The big idea is, in Christ, I am an anointed instrument in God's hand. Altogether, what is the big idea? Are you in Christ? You are an anointed instrument in God's hand. Of course, we do not want to end the broadcast, you who are watching this broadcast, without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. We say to you, receive Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, taas mong yung 2 kamay, samahan po natin lahat ng narito sa bulwagan na ito. Samahan natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast, taas ang 2 kamay, pikit ang mata at sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Bigkasin nyo ang mga katagang, bibigkasin ko
at ariin na isang personal na panalangin mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man tumanggap sa oras na ito. Sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin ng pagtanggap, binabati ka namin. Welcome to the family of God. Welcome. Welcome. Masayang masaya kami para sa iyo. Salamat, tinanggap mo ang grasya ng ating Panginoon. Tayo po'y dumako sa bahagi ng ating banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing siya'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay yun ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaboran, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? In Christ, I am an anointed instrument in God's hand. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo, at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you.
Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!